So, at the back of my mind, naisip ko na may rescue kaya ako ng mga aso. Oo. So, at ang pagkakaalam ko, hindi lang po kayo ang nag-advocate. Parang pati yung mga kasama nyo sa barangay. And during pandemic, nag-start talaga siya. Nag-boom siya during pandemic time kasi together with my group mates, yung mga officers and members, ang ginawa namin is sana matulungan natin sila kasi walang nga nagpapakain. Tapos yung iba iniwanan na ng may-ari kasi hindi naman talaga sila hindi naman sila mapakain so nawalan ng trabaho. So nagkaroon kami ng initiative to rescue and feed yung feeding lang muna. Pero hanggang sa ginawa namin, yun, nag-rescue na kami. Mga aspin ang kadalasan. Aspin po lahat. Aspin lahat. Mga aspin po yung we don't nakakapag-rescue rin naman po kami ng may mga breed pero nababalik din namin sa mga owners nila. At syempre, nung nag-start po kayong mag-organize na nito, in-start nyo na rin po yung libreng pagpapakapon, yung mga ganon. Paano kasi, di ba may bayad po kasi kadalasan yung pagpapakapon. Paano yung ginagawa nyo yung diskarte para matulungan yung ating mga aspin? We write a letter through the city veterinary office sa Quezon City. Then, na-approve naman po yung dalawang request namin. Last year, we have yung July 13. We have almost mga 156 na stray dogs and pet-owned dogs and cats na neuter and spay and may libreng vaccine and microchip. Galing! Program po ito ng Quezon City. Correct. Tinulungan kayo. Kailangan yung lumapit. Yes. Kumbaga, okay. Gusto ko rin malaman mula sa inyo, bakit ganyan kalaki ang inyong puso para sa ating mga aspin or yung, pati po pusa, kasama puspin. Bakit ganun na lamang? Yung concern? For me and for my group, kasi ang tingin namin, nakakatulong naman po kami sa tao. And yung tao kaya magsalita. At itong mga voiceless animals, hindi naman kaya nilang magsabi sa inyo na nagugutom po kami. Hihingi po kami ng pagkain sa inyo. So, at the back of our mind, pag nakita mo lang yung mata nila, na kailangan nilang kumain, nangungusap na sila yung nagugutom. At kailangan pong bigyan ng atensyon. Yes. Love you. Maraming salamat po. Makisabi sa mga kasama mo ang husay-husay ng inyong ginagawa, Coach Chips. Okay, syempre, itong ganitong klaseng advokasya, kailangan talaga ng, sabihin na natin, kailangan talaga ng funding, kahit na paano. Yes. So sino ang mga tumutulong po sa inyo? Paano po kayo nakakalikom at para mas marami pa kayo matulungang mga aspin at puspin? Gusto ko na i-shoutout yung batchmates ko, yung Claret Batch 94. Sige! Friends and former players na kung saan ako nag-coach. Dati yung school and clubs. And syempre yung mga groupmates ko, yung members and officers, nag-share sila monthly. Pero sapat. Bakit sa tingin nyo, marami rin mga tao na tumutulong sa mga ganyang klase ng proyekto? For me, kasi naunawaan nila yung kalagayan ng mga For now, kasi sa tingin ko sa Pilipinas, meron tayong almost 14 million stray dogs and cats. Correct. Around sa buong Pilipinas. So, kailangan din pagtuunan ng pansin. Okay. Gusto ko pong malaman mula po sa inyo. Kasi syempre hindi rin po madali itong pagbubuo ng ganitong klase ng foundation at advokasya. Gusto kong malaman, paano po ba ang tamang approach? Para sa ating, sabi nyo nga, ang milyon-milyon ang mga kailangan tulong ng ating puspin at ating mga aspina. Baka sa ibang lugar, copy and paste yung ginawa po ninyo. Meron ho bang mga dapat na tips na dapat malaman ho nila? Hindi ho basta-basta mag-start lang. Kasi, di ba, kailangan ready kayo. Ano ho ba yung mga yon, Coach Sims? So, kailangan mag-start tayo basically sa community natin. Okay. Yung mga nakikita natin na mga pag-alagala na aso, we start to feed them, amuhin natin sila. At eventually, makuha nila yung loob ninyo. Sasama naman po sila. Like this, si Tintin, hindi naman po siya talaga, last August 18 to 2022, isang maulang gabi, tinawagan ako ng kaibigan ko sa harapan ng tricycle nila, tricycle parking area namin sa barangay. Bigla na lang siya humiga. Parang ang sabi niya, Lord, sige, kung ito na yung last day ko, kunin niyo na po ako. Parang ganun na. I'm sure hindi ganyan itsura ni Tintin. Hindi po ganyan itsura niya. Ang itsura niya po ay sobrang payat. Buto Alam na lang. mo, gutom na gutom. Pinakain ko po, tapos stay ko muna siya dun sa cage. Iniwalay ko muna siya. Until now, ayan po siya. Ayan siya. Yan po siya.
Yan yung before niya, pero ito yung now niya. Kasama ko siya. Yan! Cute-cute mo, Tintin! Nakita mo ba yung sarili mo dun sa luma picture? Kaya nang cute-cute mo na! Okay, yung itong mga dogs po ninyo at mga puspin po ba ninyo ay inaalaw nyong ipa-adapt? Paano po ba? Kasi syempre, pag parami na po ng parami ang inyong mga inaampon, syempre, Up for adoption naman po sila lahat. Okay. So, pero we screen them kung sino talaga yung karapat-dapat na mag-adapt sa kanila. Kasi hindi naman pwede pong yung basta na lang ipa-adapt natin. Oo, without tama. knowing yung background ng taong mag-a-adapt. Mamaya, biglang ibebenta lang din pala. Or masasaktan lang din. So, we might as well na i-check mo na yung background nila kung talagang meron din silang sa mga pets. Bukod po kay Tintin, meron ba kayong isang rescuing na ginawa na hindi nyo makakalimutan? Meron. Sobra, ma'am. Si Puti. Isa siya sa mga foster dog namin. So, ang ginagawa ko kasi parang 2 years ago, parang the night before yung mangyaring insidente, pinakain ko pa siya. Then yung morning, hinahanap ko siya. Si Puti. Hindi ko ma-imagine sa sarili ko na siguro pinilit niya na lang din mabuhay kasi meron siyang laceration dito. May sugat siya dito, sinusok. Tapos may tusok sa likod. Tapos may hiwa yung mga paa niya. So, bakit nyo naman ginagawa hindi yung ko maintindihan kung ano yung bagay na nagawa ng aso sa mga tao para gawin sa kanya yun. Ba, naiyak ako. Yun yung hindi ko ma-imagine. Kasi talaga, for me, siguro nilaban niya na lang yung sarili niya na mabuhay para makita ko siya tas iligtas that day. Kumusta po si Puti ngayon? Okay naman po siya. Okay. Siya po dapat yung dadaling ko, kaso lang po kung dinala ko siya rito para po ako nagbuhat ng kalahating kabang bigas. Mabigat na! Mabigat. At saka kasi ayaw niya nang umalis dun sa enclosure nila. Okay, kasi yung trauma na meron sila sa humans, hindi na maalis. Takot na sila. Takot na yung po hindi sila. na sila lumalapit. Hindi na sila lumalapit. Okay, ito naman po ang gusto kong itanong sa inyo. Ano ho ba dapat ang ginagawa ng isang responsableng fur parents? Una, bigyan natin sila ng maayos na shelter, pakainin. Bigyan natin ng pagmamahal. Siyempre, huwag natin ituring na bantay lang sa bahay yung mga aso natin. Tapos, yung mga nasa kalsada naman ng mga mamamayan, ano yung best nilang gawin kaysa saktan po nila yung ating mga aspin at mga puspin? Anong best po nilang gawin? Kung hindi naman po natin sila kayang pakainin or bigyan ng something to eat, huwag na po natin silang saktan. Huwag natin silang saktan. Hayaan din naman natin silang mamuhay dahil sila gawa rin naman po ng Diyos. Tawagan ang mga katulad nyong mga grupo. Pwede po. Makipag-connect para po ma-rescue yung ating mga aspin at puspin. Yes, ma'am. Yun yung best way to do it. Okay? At syempre, katama nga naman yun, yung ating mga fur parents, malaki ang responsibilidad ninyo. Malaki po, malaki. Bilang mga may-ari or mga rescuers. Ayan. Lifetime to na commitment sa mga alaga. Love you! Maraming salamat, Sir Sims! At sa kanyang mga kagrupo. Shoutout niyo po yung inyong kagrupo. Pangalan ng inyong grupo ulit, Sir Sims. Gusto ko pasalamatan yung San Vicente Animal Lovers Group, yung officers, members. Siyempre, yung si Kagawad, Norma Obias, sa si Kuya Boy Obias, sila po kasi nagpe-prepare ng food ng mga rescues namin. And siyempre, yung kapitan namin, si Cap Melchor Magusi, para sa support na binibigay niya sa amin. Correct. Ayan, tinan mo, pag nagtutulungan po talaga ang lahat ng miyembro ng ating barangay, nagiging maganda ang kinalalabasan ng mga bagay. Yan na! Maraming salamat po. Nako, saludo! Bukas! Tama-tama naman tao! Yung pagbisita sa atin ni Coach Sims dahil bukas, nandyan po kami. Hi! Sumala mo! Mga Kanet 25! This is Love a New Verbo! For more love to the pet and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.